Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y magnanangis sila at magangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat skriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talikhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos na nagsisimula kahit dito pa lamang sa lupa. Yes, nandiyan ang kasalanan. Pero sa mata ng isang taong sumasampalataya, ang mundong ito ay teritoryo ng Diyos at hindi ng Diablo. Kailanman na hindi pa rin magtatagumpay ang kasalanan, mananaig pa rin ang kabutihan. Kaya lang, hanggang hindi pa nangyayari ang kaganapan niyan, tiis-tiis muna. Mamuhay muna tayo na kasama ang kasamaan. Hindi ibig sabihing magiging masama rin tayo. Iwasan natin ang kasalanan. Ang sinasabi ko ay magtiyaga muna upang hindi tayo maging mapanghusga. At sabihin ang sinasabi natin at iniisip nating masama ay hindi na po pwedeng makapagbago pa. Yan po ang punto ng talinghaga sa ating mabuting balita. Talinghaga tungkol sa lambat na inihagis sa dagat. Alam naman po natin na hindi naturalisa o hindi kalikasan ng isang lambat ang mamili ng mga makukuha niya at mag-etsipwera ng mga hindi dapat niyang makuha. Ang lambat, kapag inihagis mo yan sa karagatan, lahat ng pupwedeng makuha niya, kukuhanin niya. Halo-halo na maganda at hindi kagandahang mga isda, mga isdang mabubuti, katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, at mga isdang walang kwenta, kasama na ang basura, makukuha niyan. Saka lamang ito isa-segregate pagbubukod-bukurin ng mga mangingisda. Ganito mga kapatid, ang dapat na maging mentalidad natin bilang bahagi ng simbahang ito na simula ng paghahari ng Diyos sa mundong ito, tayo yung lambat. Ang gampanin natin ay manguha, ipakilala ang salita ng Diyos, ang kanyang paghahari sa lahat. Hindi tayo dapat mamili o manghusga. Ito ang mabuti, ito ang masama, ito ang karapat-dapat, at ito ang hindi karapat-dapat. Hindi natin trabaho yon. Trabaho, prerogative ng Diyos yon. Huwag nating panghimasukan yon. Sapagkat wala tayong karapatan, tayo man ay makasalanan. At wala tayong kakayanan. Sapagkat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Ang Diyos lamang ang may karapatan sapagkat wala siyang kasalanan. At ang Diyos lamang ang may kakayanan sapagkat alam niya ang buong katotohanan. Tandaan natin yan. Kaya hindi dapat tayo nang huhusga ng sino man. Huwag kang mag-astang Diyos. At ginagawa natin yan kapag ang isang tao ay ating inuhusgahan. Kilabutan tayo pag ganyan. Minsan ay mayroong nagpasabi, nahiya siguro magsabi ng diretso sa akin, Father, sabi nung pinalapit sa akin, Father, bakit daw po kayo nagse-cellphone habang nagmimisa? Halimbawa, habang binabasa yung mga pagbasa, kasi may cellphone talaga akong dala. Payag daw po ba kayo, Father, kung habang kayo ay nagmimisa, ay may nakikita kayo doon sa mga nagsisimba na nagse-cellphone din? Ang sagot ko, payag naman. Nagulat siya. Payag naman, provided kayo maghuhumilya. Nalito na siya. Kaya ko sinabi yon ay ganito. Ang rason kung bakit mayroon akong dalang cellphone, dahil nagtatext ako ng kung ano-ano.
Kung makita po niyo ako, nahawak kong cellphone ko at may tinitingnan ko yung mga points ng homilya ko, ng sermon ko, nakakalimutan ko minsan, o kung minsan may maaalala ko, dinadagdag ko. Yun. Nahusgahan na ako. Di naman alam ang buong totoo. And granted, ako yung nagte-text nga. Sige, aminin ko. Minsan nagte-text ako, oy, minsan nga nagko-call pa ako, oy, alamin muna natin, ano ba yung tinetext ko? Sino ba tinatawagan ko? Ayun o, tanongin ninyo yung nasa itaas, si Art, si Louie, nasa sa sound system. Kasi wala naman tayong intercom. Minsan, kapag tumitingin ako sa mga sakisan, sa usherettes, hindi naman nila nag-gets agad. Kinakailangan na. Halimbawa, yung mic mahina, o kaya masyadong malakas, nag-feedback. O kaya, kinakailangan may kantahin si Art, yung ating organista. Ang layo kasi kaya tinatext ko. Minsan tinatawagan ko kapag kinakailangang malaman na ng mga taong ito. Pag emergency, tawagan ko yung aking sekretary. Ganun ba? Lahat ng yun ay may kinalaman sa pagmimisa. Sa mas ikagaganda pa, mas ikabubuti pa, o di pa? Kaya hindi tayo dapat manghuhusga. Sapagkat po pwedeng tama tayo sa kung ano ang nakita nating ginagawa ng tao. Pero alam ba natin ang buong katotohanan na nakapaligid sa gawain ito? Ang nakikita natin ay bahagi lang ng katotohanan, pero hindi yung buong katotohanan. Hindi natin dapat gawing batayan yung iisa at maliit na bahagi na yan. And I doubt kung malaman natin ang buong katotohanan. Kaya nga, wala tayong karapatan ang isang tao ay husgahan. Kasi meron niyang nakaraan, meron niyang kasalukuyan, at meron niyang kinabukasan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam yan. Siya ang Alpha at ang Omega. Siya lang ang dapat manghusga. Kung ang Diyos nga, alam ang lahat, hindi niya tayo hinuhusgahan. Kung bakit atat na atat tayo husgahan ng sinuman. Again, kilabutan ka naman. Meron tayong kasabihan, di ba? Marami ang namamatay sa maling akala. Palagay ko ang pinatutungkulan ng ekspresyon na yan, pag sinabing maraming nang namatay, yung mga biktima ng mistaken identity. Pero alam po ba ninyo na mas marami sa mga kasong ito, yung mga taong pinapatay natin ng pag-asa dahil nahusgahan na natin. At ang naging batayan natin ay yung mga akala natin sa kanila. Yung akala mo, mayabang, pero nice naman pala. Ganun lang talagang umasta. Yung akala mong masungit, pero mabait pala. Wala lang talagang kibo. Yung akala mong materyaloso, pero simple naman pala. Marami palang tinutulong ang mga tao. Pero nahusgahan mo na, kaya pinatay mo na yung kanyang pag-asa. Yung pag-asa, either na magbago pa, o yung pag-asa na patunayan sa atin na ang ating iniisip sa Kanya ay maling talaga. At ang ginawan mo o ginawa mong batayan ng panghusga ay yung maling akala sa Kanya. So marami kang pinapatay dahil sa maling akala na ginagawa mong batayan ng iyong panghusga. Naikahon mo na kasi nahusgahan mo na. So pag nakahon mo na, sabi nga ni Mother Teresa, wala na yung tsansa upang iyong mahalin pa, upang mabigyan mo pang tsansa na makapagbago pa, o ang mapatunayan niya nang iniisip mo sa kanya ay maling talaga. So pag nakahon mo na, parang pinatay mo na. Sino bang nakakahon kundi yung nakataol kasi hinusgahan mo na? Huwag ganun. Pwede nating husgahan yung maling ginawa ng tao, pero hindi yung tao. Bastos yung sinabi mo. Pero wag mo sabihing bastos ka. Walang kwenta yung ginawa mo. Pero wag mo sabihing wala kang kwenta. Masama yung ginawa mo. Wag mo sabihing napakasama mo. Wag ganun. Sapagkat kapag ganun ang ginawa natin, ay kinakahon natin yung tao. Pinapatay natin ang pag-asa nito na magbago. O ang patunayan ng iniisip natin sa kanya hindi totoo. Wag ganun. Sapagkat tayo man ay malalagay sa alanganin. Pag ganon, ano sabi ng ating Panginoon? Sa Lucas 6:38, anumang panukat na gamitin mo sa kapwa mo, ang siya ring panukat na gagamitin sa iyo. Aber, ano ba panukat ang ginagamit natin kapag nag-uusga tayo? E di maliit lang. Imbis na malaking panukat, maliit lang. Kasi maliit lang yung alam mong katotohanan. Yun ang ginagawa mong batayan. So maliit lang yung ginagawa mong panukat sa taong iyong hinuhusgahan. Kaya nga, di ba, don't judge the book by its cover. Kasi maraming pahina yan. Ang ginagawa mong panukat, yung cover lang.
Marami kang katotohanan na hindi nalalaman. Gugustuhin ba natin na yan ang gawing batayan ng Panginoon sa atin kung tayo ay Kanyang huhusgahan? Gugustuhin ba natin na maliit lamang ang Kanyang gawing sukatan kapag tayo Kanyang hinusgahan? Kapag nagkaganyan, talong-talo tayo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng buti natin, ng mga mabubuti pa nating magagawa, yung mga natatagong kabutihan sa buhay natin. Siya ang nakakaalam ng lahat ng yan, more than anyone else, more than yourself. So kumbaga, sa nalalaman niyang mabuti sa atin o mabuting magagawa pa natin, kung tutuusin, napakalaki ng sukatan niya para sa atin. Sinong kawawa? Yung hinusgahan mo? Mas kawawa tayo. Di po ba mga kapatid, kapag tayo nakakagawa ng pagkakasala, lalo na yung malaki o mabigat na pagkakasala, may tendency tayong lumuhod sa Panginoon at magmakawa at sabihin, Lord, sorry. Sorry. I did not mean it. Sorry. Alam mo, sa puso ko, mahal kita. Alam mo, sa puso ko, gusto ko pang magbago. Bigyan mo ko ng tsansa. Lord, sorry. Nadala lang ako. Naging marupok lang ako. Nadamay lang ako. Na-impluensyahan lang ako. Lord, sorry. Alam po ninyo, if we really mean that, at nakikita naman ng Panginoon ang ating sinseridad, He will hear it. Paniniwalaan niya yon. He'll take it. Bibigyan niya tayo ng tsansa. Pero paano kung ganun din ang disposisyon ng taong hinusgahan natin? Begging our patience, begging our understanding, begging our empathy. Tapos, tinakala natin ay hindi kita bibigyan ng understanding, ng empathy, ng chance. Aha, pinaliit mo yung sukatan na hinihingi niya. Hinusgahan mo siya batay sa maliit na nalalaman mo tungkol sa Kanya. O, sasabihin ng Panginoon, marami kong kabutihang nalalaman tungkol sa iyo. Marami kang kabutihang gagawin pa. Napakalaki ng sukatan ko para sa iyo. Pero ang liit ng ginawa mong sukatan nang hinusgahan mo yung kapwa mo. Kaya ganun din ang panukat na gagawin ko para sa... Ay, nako! Patay tayo. Kaya wag tayong manghusga ng kapwa. Palawakin natin ang pangunawa natin, pahabain natin ang pasensya natin upang manatiling malaki din ang sukatan na gagamitin ng Panginoon sa atin. After all, kahit ikaw na ang pinakamabuting tao ngayon sa buong mundo, hindi ka sigurado kung bukas, makalawa, mabuti ka pa rin. Kung mabuti ka pa rin habang panahon, in one way or another, magkakasala pa rin tayo. In one way or another, we will also beg for God's forgiveness, empathy, and understanding. Sana kung ganun tayo sa Panginoon na nagmamakaawa, nabigyan tayo ng tsansa, pangunawa at empathy, simpatya, maging ganun din tayo sa ating kapwa. Ito sana ang hiling nating biyaya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod.
Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magkaroon ng pasensya. Lalo na para sa mga taong ang tagal nang hindi nagbabago. Yung pinoproblema ko, dalahing problema ng aming pamilya. Problema sa pera, problema sa ibang bagay, kakayanin. Pero yung problema sa isang tao na nagbibigay ng sakit ng ulo sa aming pamilya, yun ang dalahin ko. At nawawala na talaga ako ng pasensya. Nahusgahan ko na siya na hanggang doon na lang, wala na talagang pag-asa. Panginoon, alam ko na ako ang pinakahuli bukod sa iyo, ang dapat na hindi mawala ng pag-asa na siya'y makapagbabago pa. Hallelujah! Kaya lang tulungan mo ko. Nasasaid na ang pasensya ko. Nalalagot na ang pisi ko. Siya ay muling babalik sa atin. Tulungan mo kong magmahal tulad ng pagmamahal mo. Hallelujah! Alam kong wala namang mangyayari kung mag-give ako. Lalala lang ang problema. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Kaya ako ay humihingi ng tulong sa iyo. Palawakin mo pa ang pangunawa ko. Tulungan mo ko na magmahal pa sa kabila na nasasaktan ako. Mayroong magandang mangyayari. Paniwalaan ko po sana ito. Kung lalapit ka kay Jesus, ngayong lumalapit ako sa iyo at humihingi ako ng saklolo sa bagay na hindi ko na kaya sa sarili ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Panghawakan ko sana ito na hindi ko kayang mag-isa, pero sa tulong mo kakayanin ko na maghintay pa rin ng kaniyang pagbabago. Kung lalapit kay Jesus, gamitin mo ako upang mahintay pa ang pagbabago ng mahal ko. Tulungan mo ako. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo.
Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinamangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagkilo, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pampuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipinagdarasal. Saglit tayong tumahimik, ipagdasal ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang Ito daw nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag,
na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalat, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Kapag ang dasal po natin ay lalo na para sa pagbabago natin ng tao na pinagdarasal natin, pagkabagong buhay, pamintuho po tayo sa mahal na Bira ng Lasalat sapagkat ito po ang kanyang pangunahing mensahe ng Diyos na sinabi niya sa atin sa pamamagitan ng mahal na Bira ng Lasalat ang pagbabalik loob. Salamat po sa inyong mga tulong, sa inyong mga panalangin, lalo-lalo na para sa simbahan natin. Salamat sa mga kahit na hindi pa nakakapunta dito, ay pinagdarasal kami at tumutulong sa marami pang mga paggawain ng simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last night. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they